mga gago kayo. Sumusunod lang kayo sa dikta dahil nababayaran kayo. Di ba? O speaking of back-to-back rally ninyo, o dito sa IDSA, alam mo, sino ang pinalaya sa IDSA? Tanungin ko kayo, sino ang pinalaya sa IDSA sa 1986? Tatay niya. Tatay niya, si Marcos. Okay? Sino ang nagpanayas? Di ba itong mga Dilawan? Mga komunista? So ngayon, pinagtanggol nila, ang pinalayas nila, sinukan na ninyo, kinain pa nyo, kako! Tama. Thank you. Sila naman Bubu talaga, kayo. Talaga naman sila nagpatak. Kayo nagpalayas sa mga Marcos, tapos ngayon, kakainin nyo uli. Anong klase kayo ng mga organizer, mga, kumbaga, makabayan daw kayo? Dahil pinalayas din si Marcos Sr. noong araw. Dahil you hated the sense of Marcos, but when kayo ang namumuno, you like the sense of Marcos? Oh, nagnakaw din kayo. Galit kayo sa pagnanakaw ni Marcos, sa ama ni Marcos. E ngayon, after Marcos gone, kayo din ang nagnakaw. E ngayon, Marcos na naman. Pumalig kayo sa mga Marcos para magnakaw na uli kayo. Kago kayo. Walang katapusan. Talagang babagsak ang bansa kung ganyan kayo. Bakit hindi natin gawin yung tama? Magkaisa tayo para sa tamang gagawin. Huwag yung kayo ang mga destabilizer. Destabilizer ang mga Marcos dahil magnanakaw. Yung ilkatin nila, gusto nilang kunin. Ha? Binura pa nila yung Anti-Corruption Commission. Executive Order number 1. First day of Marcos. Binura niya yung Anti-Corruption Commission. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw. Pangalawa, yung agenda nila na bawiin yung ill-gotten wealth doon sa Amerika. Kaya pumayag na pupunta dito ang mga armas nuklear. Dahil dyan sa rason na yan, na ang Amerika na may hawak sa ill-gotten wealth nila, gusto na kunin, nakipagsabuatan kay President Biden, yun, pumunta ang nuklear. Pumakiagin ka. E ngayon, nag-iba na din siya ng tono. Kasi, ang solusyon daw niya sa West Philippines Sea, ipapauwi na yung nuclear missile. Oh, yun na, magalit na din ang Amerika sa kanya. So mag-antay siya. February 25, 2025, sa kalendaryo, 1986, February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya dahil ibalik siya ng Amerikano sa Hawaii o may contempt siya doon sa korte. Kulong siya doon. Mag-antay ka. Yan ang mangyari sa buhay mo. Dapat lang kasi wala ka na sa matitinong pag-iisip. Diba? Shut down government. Kwento ba lang sa isang matinong presidente? Gago, baliw. Kasi adik ka. So ngayon, dapat ikaw ang impeach. Dapat ang mga tao ngayon dito, yung kanilang utak, i-impeach ang presidente. Dapat. Hindi ang vice-presidente. Yun ang katotohanan. So, nada. Okay. Wala. Yusik Ben,